So again, this is January 8 to 11, 2025. So nasa kaliwa po, December 2024, nasa kanan, January 2025 na. So, papansin niyo po, January 8 to 11 ang aming fieldwork. Nakita niyo po yung pagbaba ni Congressman Erwin Tulfo ng Axis Representative Congressman Erwin Tulfo. Bumaba po siya ng 5% ang voter preference niya. The survey period occurred during the period na meron po mga concerns about his citizenship. Lalo po, may nagsabi po siya na about his time being, of course, quoting the congressman, na TND po siya sa United States. So, nagka-apekto po yan sa kanyang voter preference. And since related po sila, magkapatid po, yung kanyang kuya na before po ay 2 to 4, naging, kumbaga sa ranking, naging third place po siya. Bumaba din po kanyang voter preference. Both Tulfo brothers, they scored statistically lower sa respondents 51 years old and above. But of course, ito po yung advantage ng using the Tagger mobile application. Kasi last week lang po ito. Makikita po natin yung galaw po ng data na naka-apekto talaga ang issue sa citizenship kay Congressman Erwin Tulfo. And of course, related sa kanya, ang kanyang kapatid na si Ben Vican Tulfo. Though mataas pa din sila, following distantly in terms of being number 2 to 4, si Senator Bongo. Leveraging again on the votes of Mindanao. Mamaya papakita po natin yung data. And again, real time po, almost real time ang aming results. Last week lang po ito. Hindi po ito ginanap last week lang. Mapapansin nyo din po ang paggaba ng voter preference ni Tito Sen. Former Senator Soto, makita nyo bumaba ng 2.5% ang kanyang voter preference. This occurred during the same period na nagkaroon po ng concern sa movie ng isang Daryl Yap. Lumalabas po sa aming survey dun sa Daryl Yap movie, 3 out of 5 Filipinos gustong ituloy ang pelikula. And lumalabas din po na yung mga mensahe nito, kalahati ng mga respondents natin naniniwala sa mensahe. So, correlating each other, that affected the voter preference of Tito Sen for this period. Tapos po, tumaas po ng 3% ang kanyang voter preference, driven by respondents from Central Visayas, Eastern Visayas, and Western Visayas, Senator Manny Pacquiao. And 5 to 6, bumaba po sa 6 ranking, though tumaas ang kanyang voter preference. This is because of the increase in Senator Manny Pacquiao. Senator Pia Cayetano, though mamaya papakita din po natin yung data. We need to take note now, the data, papakita po namin mamaya, na makikita nyo doon na si Senator Pia Cayetano, in terms of voter preference niya sa male respondents, doon siya mababa. Pa-explain po natin yung data na yun. Number 7, ito po yung former DILG Secretary Benbour Abalos. This is driven by respondents within the middle income class, upper middle income class, socioeconomic class ABC. So bakit ABC? And nakikita na po natin yung billboards. Lahat. Very effective ngayon lumalabas ang billboards niya. Based on another study that we conducted sa Tangeray in partnership with the out-of-home advertisers in the Philippines, yung OHAP, lumalabas ang billboard, 37% ng mga botante, ito yung major influencer nila. Yung 37% na to, 80% ng mga 37% na yun, hahanapin yung kandidato na makita nila sa billboard. Yun ang kanilang source of information. And sino po ba yung mga nakita ng mga naglalaki ng mga billboards natin? Yung mga may kotse. Nagko-commute more than an hour a day. So that's why the main driver, I think, the voter preference of Secretary Abalos will be the class ABC. Ito po yung kumikita na may 50,000 monthly pataas. Senator Bong Revilla, Senator Tolentino, and Senator Lapid, though, ito po yung ranking lang nila. 4 of them are statistically tied sa 7 to 10. Ito po yung sinabi ko kanina. Bakit po naka-range? Kasi po, ang difference po nila, simple math lang po ito. Ang difference po ng apat na to, hindi po maabot ng 1.96. Remember po ang ating margin of error, 1.96. So magkakadikit lang po talaga to. Si Senator Ping Lacson, ang laki po ng binaba niya. This is driven by, we also did a social scan on the same period. Isa po siya sa top 12 na lowest social media engagement. Si Senator Francis Tolentino, he has the highest, together with Senator Bong Revilla, highest social media engagement. Ngayon, yung social media engagement na po yun, alam naman po natin, may organic, may paid. But when you add it all together, silang dalawa po ang main driver
nila yung social media engagement nila for the month of January. Particularly si Senator Bong and Senator Tolentino. Sila yung 1 and 2 sa social media engagement. Whether paid, ano po formula po yan, paid, nag-boost sila, or organic. Senator Ping Lacson, he has the lowest. Mamaya pakita po natin dito. And nag-jump po sa number 12, Senator Amy Marcos. This is driven by respondents na bata po, new voters, 18 to 25 years old, and tumaas ng 3 percentage points po si Senator Amy Marcos sa Northern Luzon and Central Luzon. That's the main driver for her votes. Bago po tayo lumipat sa main page, lahat po ng nag-file ng candidacy na in-accept ni Comelec, nandun po sa aming survey questions. So dito po lumalabas, ang average na nilagay ng isang botante, katulad din po last month pala, sorry. Ang average po nila na nilagay na kandidato, 9. And alam naman po natin kung sino number 1 sa balota. Si Secretary Abalos. That also can be attributed to his position. He's number 1. Mamaya po, i-explain ko yung mga, ano bang difference ng mga to? Bakit 9 lang ang pinili nila? But if we go first to the second slide, after nito, alright. Ito naman po yung 13 to 26 po. So kung titingnan po natin dito, these are the candidates na more than 20%. Ito po yung tinitingnan natin. Ito yung mga top 23 candidates natin. At number 13, driven by respondents, yung voter preference in Metro Manila, si Mayor Abby Binay. And number 14, tumaas na din kanyang voter preference, Senator Bato de la Rosa. Mapapansin niyo po, ang kanilang range, 11 to 15. There are 6 candidates led by 2 incumbent na statistically tied to 11 to 15. Again, simple mathematics. Ang difference po nila, 1.96%. So they are within the margin of error. So pwedeng, during the actual elections, pwede mag-grapple to. And if we go back quickly, mapapansin po natin, Belize, if you go back, mapapansin po natin, yung difference po ng Abalos and Lacson, only 4%. So, depende pa po yan sa magiging increase or decrease come election time. So, ito po yung minomonitor namin sa Tanagay. And this survey, again, is non-commission. Wala po nagbayad sa amin to do this survey. Kasi po, one of the advantage of Tanagay ay na-streamline po namin ang cost kasi meron po kami 1 million users na botante po na regular sumasagot ng survey po namin. So, meron po kami ginagawa mga face-to-face po ngayon. Pero yun, of course, yung face-to-face surveys namin, some of them are commission surveys. But we compare the results of the online and face-to-face, hindi po sila nagkakalayo. Sige, if we go to the next slide, Belize. Ito pong 11 to 15 po natin, magkakadikit na po yan. May mga drivers po sila ng kanilang mga votes. But ang kapansin-pansin po yung pagbaba ng dalawang Willie, Doc Willie Ong and comedian Willie Revillame in terms of their voter preference. Nagkaroon ng increase sa voter preference niya si Camille Villar and Luis Chavez Singson. And outside top 20, Rodante Marcoleta, Gringo Honasan, Philip Salvador, Richard Mata, and then ngayon pinasok po namin, of course, si Congressman, One Rider Representative, si Bosita Bonifacio. So sila po yung nagko-comprise ng ating top 26. Sila po yung may more than 12% voter preference. So makikita po natin, if we go to the next slide, hanggang 60, mapapansin nyo na po, below the 10% will be these candidates. Led by Teddy Casino, go back muna. Led by Teddy Casino, Manoy Wilbert Lee, si Pastor Kibuloy po, 3.3%. So ngayon, mapapansin nyo, bakit nandyan si Arlene Rosas, Ernesto Arellano, bakit mataas sila? Kasi tandaan po natin yung sinabi natin, dahil yung voters po, ang average po na pinili nila, di ba maximum po of 12. Ang pinili lang nila, again, similar to last month, siyam lang. So they left 3 candidates in the table. And lumalabas po, yung pumili po ng 12, kumonte. Dati po, 25% pumili ng 12. Ngayon, 23% na lang pumili ng 12. So even though papalapit na po yung election, tumataas ang awareness, hindi nila pinipilapan talaga yung 12. They still need more information. So dito po lumalabas, 23% na pumili ng 12, the average is 9.
The rest are, kung mapapansin nyo, why are they below 4%, 3%? Bakit ganyan ang kanilang average? And similar again to what happened the previous months, they are just, for them, fillers sila. They're filling up the candidates para maka-12. Particularly, if babasahin po natin data ng yung 23% na pumili ng 12 kandidato, ang pinili po nila, normally, itong mga to. So, hindi nila kakilala, pinili lang po nila para maka-12. That's the advantage of Secretary Abalos. Number 1 siya. So, that's also one of the possible reasons, aside sa kanyang class ABC, na that's why yung recall na Abalos, and it's number 1. That's also reason why tumataas din po ang kanyang voter preference. Kasi papansin niyo po, letter A, puro letter A po, nandito sa up to 40. So sila po yung nauuna sa balota. Kasi when we simulated the ballot, in terms of our voting po sa application namin, sa Tangeray, kung papapansin niyo, there's a trend. Rosas, Amad, Andamo, Arellano, 4%. Even though mababa ang kanyang national awareness, naka 4% pa rin po sila because of their placement in the ballot. And because of the reason that 23% of the candidates na, of the voters, registered voters, ang pumipili ng 12, they're just filling up the ballot. But this is, again, just to reiterate po, sa tulad po sinabi namin last month, this is an opportunity for the candidates that we have. Because siyam lang ang average. If you put it into 10, 11, so doon na po possible yung mga 7 to 11 rank natin, 11 to 15, pwede na po sila tumaas. So if we go to the next slide, tapusin na lang po natin to. Ito po yung other candidates po natin na lumalabas. So we just end this, we'll be sending this po sa inyo. I-email na lang po namin to. And after po ito, of course, we'll present the other questions that we had and then we'll open the floor for question and answer. So if we go to the next slide, please. Ito na po yung mga candidates po natin. So, sige, next na lang po natin. Okay, explain ko lang po ito sa nakita niyo po. Ito po, may statistician po kami, data scientist. Ito po yung tinatawag na significance testing. Or yung mga nakasama lang po sa mga press conference namin dati, ito po yung SIG test tables. So, sa statistics po, kapag green ka dito, it means you're statistically higher for that category compared to the other groups. Kapag red ka, you're statistically lower. So makulay po dito. Kung papansinin po natin, ano po ang driver ng votes ni Congressman Erwin Tulfo? 26 to 50 years old, particularly sa green, naka-green po, 26 to 35 years old, 62% ang kanyang voter preference. But kapansin po na bumaba ang kanyang voter preference sa 18 to 25 years old and 51 years old and above. So kung babalikan po natin yung data kanina, 5% po ang binaba ni Representative Erwin Tulfo. And that decrease is driven by 18 to 25, 51 years old and above. Kumbaga na-sandwich ang votes niya, 26 to 50 years old. And compared sa male respondents, sa female, 60% si Representative Tulfo. Sa male respondent po, 49% siya. Yun po yung ibig sabihin ng pula and green, just to watch out po. Like kung titignan din natin kay Senator Bongo, color green ang kanyang Mindanao. But kung titignan niyo po ang kanyang class ABC, 50K and above, that's the lowest, statistically lowest po ang reading for Senator Bongo. 42% lang kanyang voter preference sa class ABC. Pag tinanong ano po ba ang top of mind kay Senator Bongo, malasakit. Sino nakikinabang sa malasakit? Class D, Class E. So Class ABC, hindi po nag-resonate ang malasakit program ni Senator Bongo. Yun po yung reason bakit po mababa kanyang voter preference sa Class ABC. Kung papansinin po natin yung magkapatid na Tulfo, PJ Executive Ben Bitag Tulfo, mababa din po sa mail. Ano po kaya yung pwedeng reason? Bukod sa, kasi we do qualitative, bakit kaya mababa sa mga lalaki? Si Ben and si Erwin. Mataas sila sa babae, pero mababa sila sa male respondents. Yun yung kanyang i-deep dive. Bakit mababa sila sa male? Pwede po yun ang gating. So, this reflects here. Actually, kahit kay Senator Manny Pacquiao, mababa din siya sa mga lalaking respondents. Mababa sa Metro Manila si Senator Manny Pacquiao, but tumaas po siya sa Visayas. Ito po yung sinabi ko kanina, Eastern, Central, Western, doon po mataas si Senator Manny Pacquiao.
Benhur Abalos, consistent naman po sa lahat. Doon kapansin-pansin na pula po siya sa Mindanao. Ito po yung sinabi ko, 46% ng voters po, voter preference ni Benhur Abalos, 46% Class ABC. So, ito po yung kailangan natin tingnan. Ito talaga, this reflects the effectivity of the billboards. Class D and E, medyo consistent na po siya. Being a member of the administration, mababa po siya sa Mindanao. Kapansin-pansin po na lahat ng administration dito, sa Mindanao ang kanilang lowest na ranking. I-share din po namin po sa inyong lahat to. So, sa question and answer, pwede din po natin pag-usapan yung specific candidates na gusto niyo po tanungin. Willie Revillame, ito po. Ito yung reason ba't bumaba siya. Bumaba siya sa 36 and up. Mataas si comedian Willie Revillame sa 26 to 35. Pero 36 and up, mababa na kanyang voter preference. Ganito niyo po siya babasahin. Sa Metro Manila, mababa din si Willie Revillame. And kailangan i-check ngayon, bakit mataas si Willie Revillame sa Mindanao? Yun po yung kailangan natin tingnan. So ito po, isi-send din po namin po sa inyo to. So if you go to the next slide, ang lahat po ng kandidato may ganyan data na po. So next slide na po natin. So our other questions now, ano ba yung mga issues na kailangan address ng mga kandidato? So, lumalabas po dito, ito po yung tatlo. And during this week, the time of the survey, pinag-uusapan po yung budget ng Pilipinas. And kasama po sa binawasan ng budget natin yung edukasyon. Kaya po, kung titignan niyo po, kakalabas na po sa Philippine Star, Manila Times, ng aming top government officials, bumaba po ang satisfaction and trust rating of Senate President Cheese Escudero. Similar period po kasi namin ginawa ito. And yung education, if you will correlate the data, madami nag-push na importanteng i-address ang edukasyon ngayon because it was placed in the limelight during the time of the survey. And that's the reason why there are some top government officials like Senator Cheese Escudero, bumaba po ang kanilang satisfaction and trust rating. Again, mataas pa din po ang labor and employment. Pag tinanong nyo naman po, kasi nagka-qualitative din po may yung mga focus group discussion. Pag tinanong nyo naman po kasi yung mga tao, ano po ba yung mahalaga sa inyo? Pagbaba ng presyo ng bilihin, pagdami ng trabaho, pagtaas ng sweldo, at ngayon, kalidad ng edukasyon sa bansa. Ito po yung mahalaga po sa kanila. And almost similar po, hindi po gumalaw eh. And malayo pa din po talaga ang national security natin. So yung concern po sa West Philippine Sea, na pinagkalaban ng ibang senador, is only number 10. Sa ano ba yung mga important issues na gusto niyong paglaban? Of course, if you go to the next slide, okay, nung ginawa po namin yung survey namin in December, almost Christmas season. So, kung mapapansin niyo po doon, number 1 ang may takot sa Diyos. Ito po January. So, nakikita niyo yung paggalaw ng data. Ang number 1 ngayon, hindi corrupt, integridad, may pagkakatiwalaan, at may takot sa Diyos. That's the top 3 natin. And the other are here. Ano po siya? Ang tanong namin kasi sa Tagalog po kami magpa-survey. Sa pagpili ng iboboto mong senador, alin sa mga sumusunod na katangian ng isang kandidato ang pinakamahalaga para sa inyo? Choose up to 16. Then open-ended question po, number 17. Though others na po ang nilagay nila dito, pogi, maganda. So hindi na namin kinantify po yan. Pero konti lang, 1% lang yan eh. But ito po yung mga katangian po na gusto nila. And finally po, the last question will be, ano po ang kanilang source of information? Dito po, medyo nagbaliktad yung data, top 1, top 2. Last month po, ang main source of information po nila, television. Ngayon po, though hindi naman nagkakalayo, within the margin of error, Facebook. So hindi pa din nagkakalayo yung dalawa. Pero in our media trust survey that was recently released din po, nagpa-press release din po kami dito. Sa media trust survey po na ginawa namin, we asked, sino yung pinagkakatiwalaan nyo? Which is maganda po sa inyo po, sa mga kaibigan po natin sa press. Lumalabas po, 8 to 9 out of 10 Filipinos nagtitiwala po sa tabloid, broadsheet, television, at radyo. Ang nagtitiwala na po sa Facebook, 4 to 5 out of 10 Filipinos. Almost less than majority nagtitiwala sa social media. Even though mataas ang source of information ni Facebook dito, 4 to 5 out of 10 Filipinos lang ang nagtitiwala sa information na nakikita nila sa Facebook. Radyo po, 1 out of 2, the rest are dito po.
Ito po yung sinasabi ko, printed materials, even though 34% siya, this is an influencer for 80% of the 80% na tumitingin sa mga billboards, tarpaulins, influencer po sa kanila to. Kaya po nakakita nyo, naglalakihan na po ang mga billboards po ngayon. Opportunity po, TikTok. This is one of the reasons why mataas po Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan. They are playing now the TikTok game. Wala pong social media present sa TikTok, sina Abby Binay, si Lapid. Kaya po, of course, nature ng demographics ng TikTok, 18 to 36 years old. Yun ang reason also why mataas again. The two Liberal Party pa rin po, no? Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Again, eto na po ang aming last question. So we'll be opening the floor na po sa aming question and answer. So if may question po kayo, feel free to raise po yung kamay po. Sir, kayo po, Sir Dolly. Sir, si dating DILG Secretary Abalos, Yes, sir. bahagya yung kanyang porsyento. Dahil po ba yun sa pag-expose niya sa GMA7 na Lilet, attorney at law? Yeah. So, anong date, anong figure ni Avalos sa last na survey? Ito po, 34.5% to 36%. December 24, so every third week of the month po ang aming survey. So ito po kay DILG Secretary, former DILG Secretary Benor Avalos. Nung, again, tinanong pang survey, January 8 to 11, that can be attributed, though hindi namin siya tinanong, sir, yung issues dito. Ang main driver ngayon po ng kay Secretary Avalos, ABC. So ngayon, maybe we can just correlate the data. Yung pong pag-source na yun, sino po yung nakaalam, aware sa issue na yun, yun po. Pero ang main driver po talaga dito, ang kanyang increase in awareness. Yung awareness rate po ni Secretary Avalos, tumataas. Tumataas din po ang biggest jump, the biggest jump in terms of the awareness rate, si Congresswoman Camille Villar. That's the presence, of course, of our billboard. And may mga lumabas din po na balita, siya ang #1 spender together with Senator Francis Tolentino. That's also the reason why Senator Francis Tolentino is 7 to 10. They are the biggest spender in terms of TV commercials. Magkano yun? More than 500 million po yata ang kanya nagasto sa TV commercials. At this stage, wala pa po tayo sa official start. So that led to the increase in their awareness. Kung mapapansin niyo po kasi, kung babalikan po, kung punta tayo sa next page po dito, tumaas po si Camille Villar. 26.25 to 27.54. Ngayon po, we need to take with caution na when we ran the survey, hindi pa po official nag-declare si Luis Chavez Singson na hindi na po siya tatakbo. He declared na hindi po siya tatakbo noong week of July 13. The survey period, January 8 to January 11. So during this time, official candidate pa po siya. Ngayon po, we need to take note na hindi po tatanggalin sa balota si Luis Chavez Singson. Even though nag-back out na po siya because of health reasons, tuloy pa din po siya sa balota. Though hindi na siya mangangampanya. Ay, binawi niya na yung... Binawi na po ba? Oo, binawi. Oh, interesting. Sige lang po na-announce, sir. Last week na balita. Last week kasi sa Congress. Binawi ulit. Last week. Nag-press con siya, tatakbo na po ulit siya. Interesting po yun. Withdraw. Yun po yung explain ko, sir. Nung time po na to, January 8 to January, ulitin ko na po ulit. Nung time na po ito, January 8 to January 11, hindi pa official na nag-withdraw si former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Though, kahit nag-withdraw na po siya, his name will remain in the ballot. Hindi lang po siya mangangampanya. Kaya papansin na din po natin, isa sa biggest ad spender sa TV commercial, billboards, si Luis Chavez Singson. Kaya po may 1.5 increase siya sa voter preference. Isa din siya doon sa tatlo. Bukod kay Tolentino, kay Camille Villar, Avalos, apat sila. And sa kanya, increase in awareness of the voters. Pumasok siya sa Congress. Now, interesting na hindi na siya makakampanya. How will this affect Senator Amy Marcos? Kasi kung titingnan po namin ang data po ngayon, sa region po ng Ilocos Region, Region 1, kalahati lang po ng botante from Region 1 ang pumipili ng dalawa kay Amy Marcos, Luis Chavez Singson. Kalahati po namimili, isang Ilocano lang ang binoboto nila. So, since hindi na po tatakbo si Luis Chavez Singson, solid north,
makikita po natin, pag nakita po ba ulit tayo sa FEB, tataas na po kaya ang voter preference si Senator Amy Marcos. Because, kahit kung titingnan po natin yung voter preference po dito, ito, in-explain ko yung data sa inyo, yung ibang survey firms, di ba explain ko? So, if you go back, bine-breakdown ko yung data. Region 1, Ilocos Region, hati sila. Chavit Singson, Amy Marcos. Kalahati ng taga Ilocos Region ang dalawa pinipili. 50%, actually mas mataas ang voter preference kay Chavit kaysa kay Amy Marcos sa Ilocos Region. 33% po, looking at the data, 28% Luis Chavit Singson, Ilocos Region, 22% Amy Marcos, Ilocos Region. Now, if hindi na po tatakbo si Chavit Singson, will this have an effect for Senator Amy Marcos? Tumaas po siya. Kasi po, kinakain ang boto niya ni Luis Chavit Singson. Ganon din po, actually, yun din po ang dilema ng tatlong Caviteño. Revilla, Tolentino, Lacson. Ako, Caviteño po ako. Titingnan po ang voter preference po ng mga taga-Cavite. Kasi, nag-drill down po namin yung data, kita po natin dito. 20% lang po ng mga taga-Cavite ang pinipili yung tatlo. The rest, dalawa lang sa tatlong pinipili nila. Ang number 1 sa Cavite, Bong Revilla. Number 2, Lacson. Number 3, Tolentino. Though, of course, when you ask yung mga Caviteño, pag tinanong yung mga senator nila, Lacson, Revilla. Tolentino kasi medyo malayo na po sa amin sa bandang Batangas na po kasi yung Tagaytay. Yun po. So, any other questions po? Si Marcoleta, sir, nag-steady ba siya in the past, If we wala go- dyan yung If you go to the next susunod slide, pa siya. please. Parang, Bumababa po ang kanyang voter preference. There was a time that Marcoleta was in the top 12. Kasi ganito po yung advantage ng aming survey. When we run our surveys, it's within the week na may particular issue. So nung time po ng Marcoleta, nag-top 12 po si Marcoleta, his highest was number 10 noong October or November. It was the time na dinidepend niya si Bibi Sara. He was all over the news. Ngayon po, medyo tumahimik po si Marcoleta. Of course, there's a concern on hindi po nasakop dito ang naging rally ng iglesia. Mga kapatid po natin sa iglesia because last week po siya. Ang aming survey period, January 8 to 11. So the effect of the iglesia rally, hindi po kita dito. Hindi po siya kita dito. Pero, it has an effect on our top government official survey. Because it was done during the rally of the iglesia. Bumaba po si Pangulong Marcos ang kanyang satisfaction and trust rating. So yun po yung naging effect niya. Dito po sa Senate survey namin, the survey period did not cover that. Yan po. Si Congressman Marcoleta po, 21 po siya. Of course, he's not within the margin of error for 16 to 20, but there's an opportunity for growth na lang po kay Congressman Marcoleta. So yung Yes, sir. yung figure nitong si Rodriguez, Atty. Rodriguez, di ba yung isa sa mga hinahanap yung katapatan, yung lalabanan ng corruption, Sorry. ganyan. And then, naging visible siya dahil dun sa kanyang paglaban sa Prince Rate. Then bakit ganyan pa rin ang kanyang Very low awareness, sir. Very low public awareness. Kunti na po nakakalam na si Vic Rodriguez, the so-called kingmaker, may libre tayo yan, ay siya po yung isa sa reason bakit nanalo si Pangulong Marcos. Pero konti lang po nakakaalam po doon. Pag tinanong niyo po yung mga masa, galing na po kami, nag-face-to-face survey kami sa ABRA po. And, hindi nila kilala ito mga doon. Pag tinanong mo sa ABRA, sino ba ang buboto niyo? Solid North kami, Amy Marcos. Amy Marcos kami. Tulfo, kilala ng Tulfo, kilala ng Sigo. Surprisingly, kilala na si Abalos. Maabot dun sa mga billboard ni Abalos sa ABRA po, sa pinakataas na po yun. But Victor Rodriguez, they do not know Victor Rodriguez. Yes, sir. May follow-up questions po, sir. Pero tama po kayo, sir. In terms of the candidate quality, nasa kanya po yung katangian. Pero, lumalabas para po siyang sa top government official namin, si Supreme Court po natin, Chief Justice. Si Chief Justice po ay mababa ang kanyang satisfaction and trust kasi mababa ang kanyang awareness. It's also the reason why etong mga to po,
mababa ang awareness po nila. So, nationwide po awareness nila, hindi naman po ganyan kasi talaga eh. So, hindi naman po kilala ng masa, or pag tinanong po yung mga nakasabay ko sa bus, Sir, kilala niyo po ba si Arlene Rosas? 95% of the time, 97% of the time, sino yun? Pero magtataka kayo, bakit naka 3% to? Bakit mataas pa to? Kilala niyo po si Arlene Kerubin. Halos same lang sila. Kasi si Kerubin po, tama po ba ang posisyon ng Colonel? Si Colonel Kerubin po, pupunta po kayo sa NLEX, sa SLEX, nagkalat na kanyang billboard. Yes. Pero bakit number 33 lang po siya? Bakit si Arlene Rosas hindi po nagkakalayo kay Wilbert Lee na nagkalat din po ang billboard sa Manila? It's because... Baka mas maingay si Rosas, pero sticky angat siya. Opo, it's because po, katulad po ng insight po natin kanina, yung 23% po ng mga botante natin, nag-fill up, fill in the blanks ka lang sila, hanggang makalabing dalawa. Kaya katakatakan po na bakit mataas po ito? Though very low public awareness. Pag tinanong po din ng isang ordinaryong Pilipino, sino si Eric Martinez? Hindi po nila kilala yun. Pag tinanong niyo po sila, sino po si... Can you go to the next slide? Kilala mo ba si Raul Lambino, former secretary sa CESA? Hindi din po nila kilala yun. Pero bakit po siya 2.4? Bakit may mga boto siya sa Visayas and Mindanao? It's because nag-feel lang sa mga tao. And that's the advantage ngayon of the positioning of the candidates in the ballot. So hopefully po, ang goal naman po nung panahon po nung 2022 elections po, 10 po ang average. Ng isang botante, 10 ang pinipili nilang kandidato. 10 out of the 12. Ngayon sa aming survey, 9 out of the 12 lang ang fill in the blanks nila. So there's an opportunity now na pwede pang mabago po yung data. Dahil the more na mag-increase ang awareness, similar to what's happening to Camille Villar, similar to what's happening to Tolentino, Abalos, na mataas po mga spend sa kanilang media spend po, whether social media or mainstream media, posibleng gumala pa po ang data natin. Malayo pa po may 4 na taon pa tayo. Yes, ma'am. Randy. Point of clarification lang. Anong age at class ang may mataas na bumoto dun sa Tangere update? Can you go to the second slide? Denise. Tapos masasabi ba natin na, kasi kanina, Ito po. oo, okay. 6 to 7 out of 10 ng voters po namin dito, 26 to 50 years old. Siya may pinakamataas. Tapos okay. At ito po magandang data po. Ito po mga bagong botante sa aming mga focus group discussion. Yung focus group kasi, yung parang nasa isang kwarto ka lang kayo, nag-uusap kayo, sino bang pinaka-influencer nyo ng boto nyo? Magulang. Hindi television, hindi radyo, hindi TV commercial, yung sinasabi ng magulang. Kasi first time voters po sila. So, hindi ko naman, halimbawa, doon sa probinsya na yun, hindi ko naman kilala, di pa ako pinapanganak, itong gobernador pa itong tao na to. Pero sabi ng aking nanay, sabi ng aking lolo, maganda ang pamumuhay natin nung kanyang gobernador po siya. So, ang influencer nito, mga voters na to, and consistent with our data, family members. Hindi po television, hindi po yung nakikita papanood nila, hindi po yung mga celebrities na nag-endorse, family members po sila. First time voters. Okay po. Yes ma'am, naka-yellow. Kayo po si... Gabriela Barn po from Daily Trade po. Yes po ma'am, Gabriela. Balikas ko lang po, kasi recently naman ng balita sina Camille Villar and Senator Amy Marcos dahil sila yung umanong top spender ng nakaspend na sila ng 1 billion sa ads. Wow. So, tanong ko lang, magiging negatibo kaya ang epekto nito sa mga botante? Or mas mahahatak pa sila? If we go to the data, Denise, tingnan po natin yung statistical table po natin. Forward natin. Ito po, Amy Marcos. Actually, it has a positive effect eh. Tumaas po, number 14 po si Senator Amy Marcos last month. And nagkaroon siya ng increase in awareness. Particularly po, kung titingnan po natin ito ngayon, yung color green, 36 to 50 years old and 51 years old and above. Ito po yung interesting kay Senator Amy Marcos.
ang kanya pong kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos, ang lowest niya na satisfaction and trust rating, the highest distrust, hindi nagtitiwala, and dissatisfaction, hindi satisfied, hindi po satisfied sa kanyang pamamalakad. 51 years old and above, pero bumabaliktad po kay Senator Amy Marcos. Ang kanyang highest 51 years old and above, and yung 51 years old and above, ito po yung panahon pa po nung naabutan nila yung martial law. Oo, naabutan. Pero mataas po siya kay Amy Marcos. Mababa ang 51 years old and above sa kapatid niya. Yun yung po yung interesting data kung pagkasamahin po. Pero yung tanong niyo po, Ma'am Gabriela po, no? Hindi siya nag-negative effect po dito, ma'am. And also, we need to take note, the news that they're the biggest spender in TV commercial happened last week. The survey period po namin, January 8 to 11. So, hindi pa lumalabas siya nung time na to. But during this period, na naglabasan ng mga TV commercial nila, hindi siya negative. Nag-positive po siya. Kaya di ba may meme nga po ngayon kay Secretary Abalos, yung kay Spider-Man. Everywhere I go, I see his face. Tapos picture po ni Abalos. Actually, hindi po siya nakasama sa kanya. Nakatulong po siya kanyang increase in awareness. Yun po yung lumalabas po ngayon. And ito yung interesting, Ma'am Gabriela. The news kasi ng spend ng mga kandidato sa social media, sa TV, it's unofficial. And it's not, syempre hindi naman po lalabas ng GMA, ABS-CBN, yung actual na binenta nila. It's not reflective of how much they really spend. Maybe, yung binayadan po nila ni Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar, it's hanggang eleksyon na po. Nakalamsam na po siya. Kasi baka kumuha po sila ng promo. That's possible. So, without an official data, pag lumabas yung official sales ng ABS-CBN, which I doubt ilalabas po nila, hindi po, again, maging hearsay din siya sa mga tao. Kasi kung titingnan po natin, the biggest spend in social media, Senator Bong Revilla. That attributed to his increase, number 1, organic and paid Senator Bong Revilla. Pero hindi naman natin alam kung magkano yung ginastos Senator Bong, magkano yung ginastos ng Tolentino, magkano yung ginastos ni Senator Bongo sa social media. But sila po yung top 1, 2, 3 social media spend. Pero wala pong negative effect. Actually, positive pa nga po, Ma'am Gabriela. Nag-increase in awareness. Unless of course, yun nga, pag lumabas ang balita ngayon, di ba may sa Comelec po per kandidato, dapat ito lang yung spend ng bawat Yes. voters. Pag lumagpas ngayon na official sales, ito yung binayadan nyo, then yun po. Pero it's hard to get the data kasi po, yung iba lumalabas, they were donated. And it's not an official coming from their camp. They were donated by friends of Camille Villar, for example. So hindi po siya official kasi. So, yun po, just to medyo napahaba explanation, but I hope I was able to answer your question, Ma'am Gabriela. Any other questions po? Sa mga bagong kaibigan po natin sa UNTV or sa others, any questions po? All good, sir? Yes, sir. Kayo po si Jun Raymond na po. Sir Jun. Sir, how is Dr. Willie Ong pairing in the Southeast? Okay, Dr. Willie Ong, ito po siya. Mababa po siya sa Visayas. Sa probinsya po hindi siya kilala. Actually, madami kaming gumagalaw ngayon na on-the-ground survey. Pag tinanong, kilala mo si Dr. Willie Ong sa, let's say, alam niyo po ba yung, nakapunta na po ba kayo sa Daraga Albay? Hindi po siya kilala. Kahit na masyado siyang sikat na as a vlogger. Yun po yung Pag tinanong mo yung Daraga Albay, sinong vlogger na kilala mo? Ivana Alawi. Hindi po nila kilala si Kong TV. Sino si Kong TV? Hindi kilala nila yun eh. Nakapunta na po ba kayo sa, let's say, sa Tayong Abra? Hindi po nila kilala si Dr. Kong. So sa social media lang po, maingay. Kasi tayo po, ang demographic po natin, nasa social media. Pero kung pupunta po kayo sa baba, hindi po sila kilala. And ito po kasi, hati po ito, urban and rural po ang aming survey. 55% urban, 45% rural areas. So may epekto po yung Pinoy. And of course, pwede ko naman po sabihin, nagka-qualitative din po kami. Itong qualitative na ginawa namin to, hindi po siya bayan. Ito ay non-commissioned din. Pag tinanong ang mga tao about Dr. Willie Ong,
if you read the comments, if you read the qualitative, magpahinga ka na lang, Doc. Kasi alam po nila may stage 4 cancer si Doc Willie. So mas gusto nila magpahinga na lang si Doc Willie. It's the same insights actually for back then, si Presidente Duterte. Kasi po, nandun pa po sa listahan namin, bago po mag-official filing sa COMELEC, nandun pa po si Pangulong Duterte. Pero bakit number 2 lang siya behind Erwin Tulfo? Pag tinanong ang tao, Sir, 80 years old na po si Pangulong, si Tatay Digong, mas mabuti magpahinga na lang po siya. Kaya hindi na ipoboto. It's the same for Dr. Digong. Sir, question. Regarding ano naman, kay Willie Revillame, considering na sikat na at malakas siya sa mga pobre, bakit sad-sad pa rin? Mataas po ang kanyang awareness. Definitely. Sikat po si Kuya Will. But, hindi po alam ng tao na kakandidato siya bilang senador. It's the same dilemma being encountered by Chavit Singson. Kilala po nila si Manong Chavit. But hindi po nila alam na tatakbo po siyang senador. Yun po yung mga dilemma bakit even though mataas ang mga spend ko dito, hindi nila alam na tatakbo siya. Same also with Camille Villar. Hindi nila alam na tatakbo siya. Alam nila, first top of mind, Camille Villar, anak ni Manny Villar. Anak ni Senator Cynthia Villar. But hindi nila sinabi doon, tatakbo siya bilang senador. Hindi nila, mahina ang awareness na tatakbo siya. It's the same now with who's spending money now, let's say billboards, Manoy Wilbert Lee. Hindi din nila alam na tatakbo siya. Kasi his billboards, nung naglipasan po siya, ano po yung nakalabas? Agri party list. So mataas po ang agri party list sa survey po namin. Pero kay Manoy Wilbert Lee bilang senador, hindi po. That's also the same problem now with Bosita, Congressman Bosita. Kasi kilala pa din po siya as one rider. Magkadikit ang mukha nila ni Congressman Rodriguez. Rodriguez, tama, ng one rider. Pero hindi po nila alam na tatakbo si Colonel Bosita as senador. So they have the same dilemma. At this stage, dahil bawal, hindi pa po kasi official start ng campaign. So hindi ko pa naman pwedeng sabihin, Willie Revillame for senator. Pagpapagiling pa, paandar pa lang po yun. So whatever happened to Bato de la Rosa, bakit parang hirap siya? Yun As po yung, compared to nung previous na nataasan ng kanyang yun nga sir, bago po lumabas po yung concern sa ICC, Senator Bato de la Rosa was number 8 to 9 sa survey ko lang. But ngayon po is na around number 13 to 14. But it's within 11 to 15 pa lang po. Top 12 pa naman po si Senator Bato. Ang main driver ng kanyang votes, low voter preference. So si Andrew po, sandwich po, 18 to 25, 51 years old and above, mababa ang voter preference niya. Mababa po si Bato, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, Bicol Region. Ang highest niya na po talaga Mindanao. So yun po yung effect kay Senator Bato de la Rosa. Sir, may malaki bang contribution kapag ang taong bayan alam nila kung saan nagmula yung lahi nila or saan sila pinanganak? Let's say, for example, katulad kanina sabi mo, si Singson at saka si marami ang bumuboto sa kanila, karamihan from the Ilocos region. So may contribution ba yun? Alam nila ma'am. Alam ng tao na taga doon ka. So that's why, si Bicolano po si Senator Tolentino. But sa messaging niya, hindi niya sinasabi na Bicolano siya. So, That's why mababa siya sa Bicol. Pero if may specific messaging siya sa Bicol na ang nanay ko ay tubong daraga, albay, pwede tumaas ang kanyang voter preference. So dapat po alam So alam po namin mga kapitenyo na taga-Bendition po si Lacson, taga-Bacoor po si Revilla, si Tolentino taga-Tagaytay. Alam po namin yun. But ito mga to, hindi alam ng ibang ethnicity po nila. So again, pwede po nilang gamitin messaging po ito. Kasi pwede naman silang mag-promote sa social media na specific to that region. Para at least Yes, makahatak sila ng botante. Another question, sir. Kasi ngayon hindi pa campaign time, 'di ba? So may isang buwan pa. Next month pa yung official campaign. Sa tingin mo ba itong mga datos na to magkakaroon ng malaking pagkakaiba pagka nagsisimula na yung kampanya?
Of course, definitely ma'am. Kasi kung tingnan po natin 2022 survey senatorial, sino po yung number 1 hanggang mag-eleksyon? Senator Raffy Tulfo. Pangilan po siya? Senator Raffy Tulfo. Pangatlo po behind Robin Padilla, and the number 2 will be, sino yung nag-number 2 doon? Babae po yung nag-number 2. Rigarda. Lauren Legarda. Number 3 lang po si Raffy Tulfo. May mga influences din po ang iglesia. Kasi po si Senator Raffy Tulfo, tinanggihan niya po ang support ng iglesia. That's really the news po noong 2022, kung naalala po natin. Para lumalabas dito, bigyan nyo na lang po sa iba. Nayabangan ang iglesia kay Senator Raffy Tulfo. Talaga. Sabi, may taga-iglesia po ba dito? But yun po yung backstory po doon. Bakit nag-number 3 si Raffy Tulfo? So, posible pa po mabago. May madaming outside influences na what will happen. The survey po kasi, ang definition po ng survey, snapshot ng sentiment ng Pilipino at any given time. Bawal na po mag-survey a month before the election. So, that's a gray area. May gray area po doon na pwede pong mabago ang sentiment nila. Madaming gumagalaw. Madaming outside factors. Nandyan po ang, nasabi ko na po kanina, iglesia votes. And dumalabas po sa data, there are more than 10 million iglesia sa Pilipinas. Based po sa data. I might be wrong, diba? Yun po yung nasabi sa amin. So that's why, it's important yung mga ganung factor na yun. There are other factors such as citizenship issues, mga dadating pa po. We don't know now the effect of the ongoing concern of Congressman Erwin Tulfo. What if he gets disqualified? Who will be the number 1? Kapatid niya po, pupunta po ba ang boto niya kay Ben Bitan Tulfo? Mag-number 1 po ba siya? Or, since part ng administrasyon po si Erwin Tulfo, will there be machinery in the works na they push someone as Bong Revilla as number 1? Kasi sa recent SWS survey po, number 2 po si Senator Bong Revilla. Just quoting SWS po, inubas, number 2 po siya. But again, iba po yung demographics ng vote. Nung sumagot ng survey ni SWS, and survey period din namin, magkaiba. It's not apples to apples. Last week lang po kami. SWS last week. In terms of credibility, sir, ng survey, do you say na yung source of data ninyo from the Tangere app ay mas credible kayo among others? Kasi hindi ko alam kung ano yung ng ibang survey company, kung ano yung source nila. But basically kasi ako, nakita ko yung Tangere app nyo kasi kung paano kayo nagtatanong, ano yung mga questions ninyo, ano yung mga pinagpipilian ninyo dun sa mismong app ninyo. So, aware ako na dun sa mga line of questioning po ninyo. So, do you think among other survey company, do you say na may credibility ang survey kasi, alam mo na, mga chika-chika ng Can you go to the second page, please? Magandang question po yan. So, kami naman po kami po nag-start po kami 2018. So, 7 years na po kami. Pangatlong election na po namin to. Ang main reason po ba't namin tinayo ang Tangere po talaga ay to help yung mga small businesses po. So, meron lang po kami mahigit 100 kumpanya na tinutulungan. Of course, ang top of mind na marinig nyo sa amin, for promotion purposes, yung mga malalaki po, McDonald's, RFM Corporation, Mega Global Corporation. Pero ang hindi niyo po alam, we've been helping micro companies by giving them the same access na nakakuha ng mga malalaking kumpanya such as San Miguel with the same data. We made surveys accessible for them. Kung dati 1 milyon ang pagpapasurvey ng isang malaking kumpanya sa mga naglalakihang research company, sa amin po, they get it at the fraction of the cost. Our survey, it starts at 100,000 pesos. So really affordable siya for micro, small companies. So ngayon po, malapit na po kasi ang election. So this is an opportunity for us for marketing purposes. So we are doing surveys na non-commission. Mababa po ang aming cost kasi streamline po yan. Meron kami 1 million company, 1 million users nationwide. So in terms of credibility, I cannot say na di ko pwede sabihin mas credible kami dyan sa mga yan. But what I can say now, wala po nagbayad sa amin na gawin ng survey na to, non-commission. Yung cost po ng ating press conference ngayon, sagutin po namin, that's marketing cost po namin. So, these are non-commission and Katangere pong sumagot. Kung makikita niyo po sa aming Facebook page, if you follow,
we meet them regularly. Ako po, as their, I guess, si mascot ng company, si Boss Martin, nakikipag-dinner ako sa mga katangier po namin. Last week po, nasa Baguio ko, niyaya ko po mag-dinner yung mga katangier po namin sa Baguio. Naghapunan na po kami sa SM Baguio. So makikita niyo po, tunay na tao ang sumasagot sa survey namin. Wala pong influences now, kasi po, I'm not attributed to any candidate. Hindi naman po ako sa Duterte, hindi po ako sa administrasyon, hindi po ako sa Liberal Party. We are a non-partisan company. Yun po, Ma'am Candy. Na paliwanag ng ayos. Thank you. Any other questions po? Before we conclude? Yes, sir. So, sa amin maipalabas yung Pepsi Kayo po Paloma. Nolan Ariola na regular. May palabas yung Pepsi Paloma. Kakapit ba kay Tito Soto? Na-explain ko yan, Sir Noli? Nolan. Sir Nolan, palipan nga sa third page po. Fourth page. Okay. Papansin niyo po, bumaba na 2.5% po si Senator Tito Soto. On the same week, January 8 to 11, we did a survey on the Pepsi Paloma movie. So lumalabas po sa Pepsi Paloma survey po namin, related po dito kay Director Daria, lumalabas po, 5 to 6 out of 10 Filipinos gusto pong ipalabas yung movie. Of course, this is a non-commissioned survey. Ito survey result, this is not my personal opinion. Lumalabas po sa survey result, 4 to 5 out of 10 Filipinos ang naniniwala na that there was there was an incident that happened between yung tinuturo sa movie and Pepsi Paloma. And 4 to 5 out of 10 Filipinos din ang naniniwala na nilinis siya, Senator Tito Soto. So that attributed to the decrease in kanyang voter preference. Pwede siyang correlated, sir. At the same time, Senator Tito Soto is one of the lowest in terms of social media engagement. Wala pong official page na mataas ang engagement si Senator Tito Soto. Wala po nag-handle ng software niya. He's relying on Itbulaga. Pero social media engagement wala. So you can just add together. Can I say now, can I correlate yung Pepsi Paloma sa decrease ni Tito Soto? Possible. But of course, may mga other influences. Other influence po, mahina po ang social media presence si Senator Tito Soto. And Senator Ping Lacson, bakit po mababa? Humina ang kanyang social media engagement. Hindi na po siya masyadong pinag-uusapan ngayon din po. Wala din pong billboards na overshadow ng mga billboards and TV commercial, Senator Ping Lacson. So hindi ngayon alam ng mga tao, natatakot po siya. Eh po, Sir Nolan, no? I was able to answer your question, sir. Sir, kung merong mga tumatakbong senador at kumbaga parang, syempre first time nilang tumakbo at this time. Tapos nagkaroon sila ng inkling or sabi natin na balitaan kanila. Do you think makakatulong ang inyong mga suggestion or what can you also suggest to them? Dun sa mga bago, first timers. First time po, of course, open naman po kami tulungan po sila. But it doesn't mean it will have an effect here. Okay. So wala pong epekto yan. Kasi ang ginagawa po namin, of course, I'm being open po sa nila, kaya I see, kasi tagal na po tayo nakikita, some of them are clients. But yung iba dito mababa, wala sa top 12. Ang ginagawa po namin sa kanila, qualitative. We do deep dive. Focus group discussion kami. Ano ba, pag sinabi mo ba yung pangalan ko, hindi yung tatandaan mo. So ang pinag-aaralan po namin ngayon, yung mga mensahe po nila. Ano ba yung mga TV commercial po nila? Kina-qualitative po namin yun. So may mga studies po, kasi ginagawa din po namin ito sa mga private companies. So yung mga commercial po na nakikita nyo po kayo, yung mga nakikita nyo, kami ang #1 brand ng soap sa Pilipinas. Ginagawan po namin siya ng qualitative study sa aming mga kliyente. Sila din po ginagawa namin. Pero ito po kasi, libre po ito, voter preference lang po ito. We don't charge them with this, we charge them with qualitative studies. So kung meron po mga nandito na gusto mong lapitan po kami, nasa Senado naman po kami every month po. Nag-deliver lang din kami ng report doon. So wala, libre naman po yun. So pwede naman po nila mahanap kahit saan. Any other questions po? Kasi malaki yung epekto ng exposure sa TV gaya ni Lapid na tumaas. Still pa rin siya sa Batang Quiapo po eh. Hanggang ngayon, sir, tumataas po si Senator Lito Lapid. And ang concern lang po talaga sa kanya will be
social media presence. Kung mapapansin niyo po, ang source of information po, 70% din ay Facebook. So mababa po ang social media presence si Senator Lito Lapid. So yun po yung effect po dito sa kanya. Sir, yung kay Pia Cayetano, ano po yung nag-activate sa kanya para manatili siya dun sa 5 and 6? Do, di ba yung kapatid niya si Alan, medyo nagkaroon ng issue sa Senate, mga previous hearings. That's a good question po. Ngayon po, Metro Manila pa din, but that's just 12% of our voters, Senator Pia Cayetano. Kung mapapansin niyo po yung data, mababa po siya sa, can you go dun sa data, Venice? Senator Pia Cayetano, mababa po siya sa lalaki. Mababa po siya sa male respondents, yung messaging po niya. Kasi she's really connected with the, in terms of female empowerment. So, nag-resonate siya sa mga babae. Pero mababa po siya sa lalaki. Ang isa pang concern kay Senator Pia Cayetano will be social media presence. Wala din po siyang official Facebook page. It's 1-in-1 po eh. So wala din po siyang TV commercial, wala din po siyang billboard. She's relying now on, of course, the strength of her name, Pia Cayetano. Alam, ang bali-balita nga po noong 2022, tumakbo si Senator Alan Peter Cayetano bilang senador, wala siya sa Pilipinas ng campaign. Nasa United States siya. Hindi niya na kailangan mangampanya. Kasi Alan Peter Cayetano na siya. It's the same with Pia Cayetano. It's actually the same now with Ping Lacson. It's the same with Tito Soto. It's the same actually kay Manny Pacquiao. May nakita na po tayong commercial sa billboard ni Senator Manny Pacquiao. Wala po. Pero alam ng tao na tatakbo silang senador. Kaya lang, sir, Yes, ma'am. on the perspective ng mga taong medyo radical mag-isip, pagka nakikita nila yung mga survey, hindi lang sa inyo, reaction to na nakikita ko sa mga posts ha, na wala na ba tayo ibang matinong mga politiko daw. Not the survey, but Sila pa din. Oo, sila pa rin. Puro raw mga basura. Yun nga po eh. So, but again, it's the national awareness po nila. Pag tinanong po isang ordinaryong Pilipino, alam niyo po ba na si Jimmy Bondoc ay isang attorney? Ang alam lang nila, let me be the one. Let me be the one, Jimmy Bondoc. Pero hindi po nila alam na isang magaling na attorney si Jimmy Bondoc. 12% lang kanyang voter preference. So, meron po bang personally, madami ako nagagaling na, if you go to the next page, please. Sige nga. Personally po, may makakilala ako dito, magaling po talaga sila. Pwede bang i-mention mo kung sino? Kasi para maiba yung Like, for example, of course, this is not an endorsement. Hindi, tsaka personal mo lang naman na yun eh, basa sa alam mo. I've seen in his work sa North, si Raul Lambino sa Cagayan. Yes. Nakita ko po kung paano po, may taga-Cagayan po ba dito? Ako, Yan, nakita ko po yung improvement sa Cagayan because of CESA, because of the investment na pinasok ni Raul Lambino nung panahon ni Tatay Digong. But hindi po siya kilala. Pero sabi This mo, again, this is not an endorsement. This is based on how I saw them pero during the work. sabi mo so kanina sa talo pa lang walang pera. Well, Kasi hindi ka naman makakapagano sa para magkaroon ng awareness kaya yan lang ang mga that's the advantage. Next survey will ask the question, yung advantage mo ng being in the same party. Kasi ang interesting po dito, di ba normally, pag mga party po, vote straight, 12-0, admin party. Wala po nag-vote straight, admin party, 12-0. Wala po. Laging may mix ng Tulfo, may mix ng Go, may mix ng other candidates. Wala po nag-vote, 12-0, admin. Wala po nag-vote, especially, ilan po ba kandidato ni Presidente Duterte dati? 10 po yata ini-endorse niya. Wala po nag-vote 10-0. It's either Bongo, iko-combine ko si Bongo kay Erwin Tulfo. Ganun po kasi, iko-combine ko siya kay Willie Revilla. Iko-combine ko siya kay Ate Binay. Wala po nag-10-0. So yung admin effect, wala po. But, tama po kayo sir, because of the parties, they have budget. And some of them actually are, multiple parties sir, madami pinagagaling ng funds. May Nationalista Party, like si Camille Villar, alam na po natin ang kanyang ama, ang head ng Nationalista Party. She's also part of the administration, so the funds are there.
So may effect po yan. So, bakit si Bongo sa ibang mga survey firm, medyo hindi naman siya gano'ng nagtintig pero dito sa Yun po yung interesting kay Senator Bongo po sa amin. Again, ang driver pa din po ng vote si Senator Bongo, Mindanao. But ito po yung concern dito, hindi na kasi siya affiliated masyado kay Tatay Digong, kay Presidente Duterte. Kaya ang nagka-effect kay De La Rosa. But si Senator Bongo, top of mind again sa kanya, similar siya explain ko dati, Malasakit. Malasakit program. Hindi na, dati kasi pag tinanong nyo, Senator Bongo, Duterte. So even yung mga admin, kinukumbay nila si Bongo, yung mga pro-admin, pro-Marcos, kinukumbay nila si Bongo sa mga pinipilit nilang kandidato. Naging kasi si Bongo eh. Which is baka yun ang kanyang strategy, sir. Hindi siya nakisaw-saw sa ICC issue. Yes. And ang face ng ICC kasi, sir, si bilang PNP General, Bato de la Rosa. Sir, balikan ko lang si Lambino. Kanina sabi mo, si Lambino, mataas pagdating sa Visayas, Mindanao. Tama ba? Wala po sinabi gano'n. Si Mindanao. Pacquiao po yun. Si Lambino. Hindi ko po, yung tinanong nila ako ma'am about role ng Pino, yung magaling, posible na mababa po. Wala po siya. So, si Pacquiao. Si Pacquiao po, Visayas, mataas. Mababa po sa Mindanao si Manny Pacquiao. Except sa Soccer Sergeant. Si Lambino, walang Yes, sir. Chris Lucas po ng DCRC. Sir Chris. Sir, pagpasok ng January, sunod-sunod yung mga religious gatherings like Nazareno, nagkaroon pa ng iglesia ni Cristo Rally, Santo Niño, Fiesta sa Cebu, tsaka sa Tondo. Do you think makaka-apekto yung so-called pag-epal ng mga politiko sa mga religious gatherings na ito? Merong ganun. Well, yung sa iglesia po, sir, ginanap to before the iglesia rally. So, ang nasakop lang po nito ay yung translasyon. Okay. And wala po masyadong politiko. Looking forward sa next, ano natin? Yun yung i-check natin. Kasi po, like si Sofia, nandito kanina, galing siyang Cebu. Yeah, kaya Ang daming politika doon. Ano ba ang effect nito? Yes. Maybe, yun nga lang, next survey period namin, next month, baka nakalimutan ng tao na galing sila doon. But if we do the survey now, tingin pa yung kailangan natin makita. But we just do this monthly. So ano yung effect nito sa galing sa Atiatihan, sa Baguio, meron po Pinagbenga, Yeah. ano po yung effect nito? Malamang magpupunta po sila doon. Tingnan po natin maging gano'n yan. But in terms of political influence, ilan po ba ang members ni Pastor Gabriel po? Kasi 4% lang po siya. Bakit nga gano'n? Akala ko ba marami siyang, sorry pero akala ko ba marami siyang question sa mga members? makabayan Bakit lang. Yun nga po. Is it ibig sabihin ba na hindi nyo pa natatouch yung mga yung nasa circles ni Kibuloy? Pero ilan po ba ang member ng Alam ko million yung kanilang member. yun po yung kailangan natin check kasi we don't know the process if they're Pero alamin solid, ko, if they have solid candidates. But for now, it's not translating here. hindi Dito. nakikita. Makabayan lang sir, hindi na nagka-translate. Parang kinakailangan paramihin pa yung sumusuporta sa Tangere. Hindi naman po, even sa even sa, nakikita po ba natin sa SWS, sa Opta, sa Pulse Asia, mataas po ba si Kibuloy? Nag-10% po ba siya? Hindi din po eh. Hindi rin. This is average po niya across other survey firms. So sabi niyo rin dito commission, di ba? Non-commission sir. Unlike dun sa SWS, may nag-commission dun. I cannot say for certain po na may nagbayad po sa SWS. Pero it's up to them na lang to answer that question. Sir, Yes ma'am. Sir, Manila Standard. Sir, yung Punan Commission, Agree po, no? how much do you spend for that survey, Dito online po? survey? Oh. If I'm being open po, how much we spent here? Our press conference, No, for that for online survey this online lang. survey, nagpa-raffle po Alone kami ng, nabigay po ako ng 200 pesos, 500 winners. That's prices. Ganyan. The costing of conducting that Yan po, online in-explain ko ma'am. Ang biggest cost namin sa survey namin ay yung mga pampremyo. So meron po akong 500 winners ng 200 pesos, 100,000. Database cost po namin, 20,000 pesos. Reporting, 30,000. 150,000 pesos. So unlike yung mga face-to-face, which we also do, ang average niya po, 1,000 pesos per respondent.
1,200 respondent, 1.2 million. So, 150 So, lang. if someone will say that they were non-commissioned for a survey with 1,200 respondents, so gumasa sila ng million, of course, you need to take, sino po yung nag-commission or was this really non-commissioned? Kami po, yun ang ginastos namin, 150,000 pesos. Which is part of our marketing because our biggest revenue po talaga ay sa mga Sa private private companies. corporation. We have more than 100 clients sa private companies po. So, one last question. How do you select the respondents? At How do you select them naka-quota-based, online? and thank you sa question ni ma'am, naka-quota-based something po kami. So dito po, pag naka 12% na kami sa Metro Manila, stop na. Hindi na siya open, hindi na siya visible sa mga katakipper po namin na Metro Manila. So, how do you do that? Through Messenger? Through... Meron silang app. May app po kami ma'am, yung Tangier Mobile Application. So nasa control na po namin sa back-end, yung visibility ng mga Kasi students. gusto rin namin sumagot eh. How do we Sige, sagot ko kayo. join? Manila standard po, no? Isa po kayo sa highest doon sa survey namin na broadsheet. Isa po kayo sa mataas ang trust rating Oo. sa broadsheet. Manila standard. So, sunod-sunod po yan yung kanilang mga Congratulations. trust rating po. Hindi, I personally get. So, Pwede din po. So Martin, I personally, I want to be surveyed. How do I Download na po yung app. download Sa them? Google Play at Sige, Rio, magda-download Tangere ako. app. Ako kasi Never nag-ano pa sa ako- kanila eh. Never pa ako na-survey eh, sa buong buhay ko. Hindi nag-ano, hindi Sige, nag-ano. sige. Hindi kasi siguro it's high time for the media also. So, Dahil you tell us the process naman. siguro mas maganda I don't know kung meron kayo, but basically kasi ako experience ko, this is personal experience ko kasi naging curious ako sa kanila. Sabi ko, ano ba, paano ba nila kinukuha yung yung data? So, ang system, may Facebook page kasi sila, but doon sa Facebook page, ina-announce kasi nila na kinakailangan mo mag-download sa Google Play yung Tangere app. Doon sa Tangere app, syempre may mga fill upan ka doon. But basically, may mga questions kasi doon parang halimbawa 500 word GCash doon sa upper left na nakalagay kung ano yung premyo mo. Pag in-answer mo yung survey na yon. Maganda kasi siguro mapakita sa kanila. Tapos kapag yun yung napansin ko lang Sir Martin, kapag so that explains kung bakit kahit pag binuksan ko na siya, wala na siyang parang nakapermanente na siya, na hindi na siya gumagalaw, hindi mo na siya makiklik. So, ibig May sabihin, instruction doon ma'am, left, right na lang. left, right. So, pero ibig ko sabihin, pagka natapos na-meet na pala yung 12% na yon, nawawala na yung survey. Tama ba ako? Nung Hindi na siya visible. Oo, hindi na siya visible, Tapos may bago ka na naman na i-up na survey ulit. So ngayon, may running survey, may mga current event survey po kami na running in the background. Let's say for example yung SWS, pagtaas ng contribution, of course 80% ng Filipino affected ang kanilang paggastos. So yung mga ganang survey, non-commission din po siya. We do that regularly. So Ma'am Rio, download na po kayo, sagot ng survey. Kasi gusto kong ma-survey din eh. So kayo po, let's say, ngayon sa... Mamaya manalo ka. Hindi, Meron ma-exercise sila yung right ko. cellphone eh. Yes, Diba? ma'am. Iba-iba yung papremyo process yung yun minsan eh. Galaxy. In 3 weeks pa po yung next survey namin. So 2 weeks from now, tapos na po kami. Ang party list survey, i-release na lang po namin this week. We'll have a press release, party list po namin. Number 1 pa rin ay ACT-CIS. Number 2 po, hindi ko po sasabihin. Nakahang. Any other questions po before we call it a day? Wala na. Okay lang po, picture taking po muna tayo ulit. Okay, picture. Picture. Namatay Namatay na na dito dito. sa school eh. Namatay na yun. Sinend ko lang sa text.